yung instructor strike, yung nagpaparal sa akin. Tapos, yun na yung time na, ang hirap kasi, minsan pag Sabado-Linggo, kasi walang libre sa varsity, Sabado-Linggo walang libre pagkain, so doon kami, kumakain lang kami ng pudding, mga varsity player, teammate ko, yun ganun yung pudding, minsan noodles, yan lang, yun para makasurvive, makaabot lang ng Monday, tapos yun na yung maraming pagkain, Monday to Friday. Tapos, pagdating ko ng second year, college, doon ko na-encounter yung business na business na isa sa nagpabago sa buhay ko. Pero yung nanay ko nandoon pa rin sa placer, kumbaga nag-aano pa rin ng labandera, minsan nag-aano ng tingting, walis tingting, tapos binebenta niya, tapos minsan kahoy, na niya, tapos yung pamangkin ko pa dalawa, pinapakain niya yon. Tapos siyempre, may edad na yung nanay ko noon, time mga 50 plus na yung mama ko. Tapos ngayon, doon ako na-encounter, nag-apply ako ng trabaho, tapos napunta ako doon sa, akala ko okay yung trabaho. Hindi siya akala ko trabaho talaga, literal trabaho. Kasi summer time yun eh. Tapos nung nag-apply ako doon sa number na yun pala networking, multi-level marketing. So nung pumunta ako doon, pinasok ako, doon bumukas yung isipan ko na sabi ko kaya ko itong idagdag. So yun yung first Vita Plus na networking. Doon na yung nabuksan yung parang pananaw sa buhay na na kasi hindi naman lahat ng networking masama eh. Hindi rin lahat ng networking illegal. 'Di ba? Yung iba legal talaga kasi may product sila. So yun yung business na encounter ko habang nag-aaral ako ng college. Tapos napasok ko doon. Tapos yun, gumagawa ako ng paraan sa kapital. Siyempre may kapital naman. Tapos nakita ko, magkakakotse pala ako, mga ganito, makaya pala makabago yung buhay. Tapos nag-training ako araw-araw, tapos medyo nawala na ako sa focus sa taekwondo. Tapos sa pag-aaral, ganun din, parang Tapos continuous pa rin yun, tapos magka-start mga isang taon, tapos kumikita ako ng paunti-unti. Tapos bibili ako ng mga gamit na, kasi wala akong damit eh, na matino. So, bibili ako ng damit, tapos tapos nagpaplano na rin ako, nangangarap na rin talaga na malaki, ganun. Tapos hanggang dumating mga taon, mga 2 taon na ako sa business ko, yung mama ko nabalitaan namin na nagkasakit. Tapos nung nagkasakit na yung nanay ko, nag-decide kami na nung time pala yon, may binintang bahay na kapatid ko kasi lumipat siya. Bininta yung bahay, tapos nagkataon na yun, nag-part-time ako sa trabaho sa networking. Nagkaipon ako, tapos binili ko yung bahay na yun sa squatter area. Nung sa squatter area, so yun na yung may bahay. Pero pinaparintahan ko nung dati, habang nag-aaral ako. Tapos nung nag-decide kami ng mga kapatid ko na dalhin natin yung mama ko kasi nabalitaan na daw na parang mawalan na nga ng buhay kasi lumala sa ubo. Kasi walang alaga sa kanya doon eh. Yung pamangkin niya lang na dalawa, yung apo niya lang na dalawa, wala din, bata pa. So ayun, nag-decide kami nung pumunta, tapos gumaling din dun sa products ko na business ko. So yun tapos yung na-encounter ko na habang nag-aaral ako, may products nga ako, tapos that time wala pa namang pay, walang pumapasok na pera. Dumating yung time na kinausap ko yung professor ko, which is siya doon, author siya ng libro sa English. Author siya ng libro doon. Tapos sinausap ko na, sabi ko, wala akong pera, ma'am. Pero kung okay lang sa'yo, may products naman ako, palit tayo ng produkto. Palit tayo ng 772 yung products ko, yung libro mo 300. So palit tayo, tapos may kasama din ako ng varsity, wala din pambiling libro. So sabi ko, 2 libro na lang kuhanin ko para tapos dagdagan na lang sa akin ng 100 plus, ganon. So yun yung binigay sa akin, tapos pumayag siya. So ininom niya, binigay ko yung isang products na isang box ng business ko, ng First Vita Plus, tapos yung libro binigay niya rin sa akin. So, na-realize ko lang na kung madiskarte ka talaga sa buhay, wala ka talagang kumbaga may mararating ka talaga, may mapupuntahan ka talaga. Kung madiskarte ka lang sa buhay. Tapos dumating na nga, gumaling na yung nanay ko. Tapos ngayon, yun yung time na, yung cycle na konti-unti. Tapos nakilala ko nga yung asawa ko, na hindi ko alam na taga US pala siya. So, mga ilang taon nun, nag-decide kami na pumunta kami dito sa kasi gusto kong pumasok ng sundalo dati. Gustong-gusto ko talaga maging sundalo. So, nag-decide na lang kami pumunta dito sa US. Tapos ayun, mga ilang taon dito, tapos nakuha ko yung green card ko. Ayun yung pumasok na ako ngayon, kung anong mayroon ako ngayon. Pero hindi ganoon na mayaman, wala. Sakto lang.
Pero yung time na dati kung may compare mo talaga is which is malayo na talaga. Pero yun nga, na nung lumipat nga kami doon sa Placer ngayon, doon kami kahit papaano nakakain ng 3 beses ng araw. Pero ang pinakamalala na experience namin ng pamilya namin, doon mismo sa Sursimbahan. Pero sa lahat ng story ko, kung anong mayroon man ako ngayon, yung kung ano yung kulang na kay Papa na hindi man niyang na-experience na makabili ng damit na formal kasi wala na nga siya, napatay nga siya noong 2012 at 10. Tapos binuhos ko na lang sa nanay ko ngayon. So yun yung nanay ko ngayon na nasa bahay, binilang ko siya ng bahay, lupa. Mas may extra lupa pa kahit paano. Tapos siya yung ngayon yung nalagaan ko na sa kanya ko binuhos kung kung anong gusto niya, yung bibigay ko, gusto niya bang nagkwenta, so ganun. So binibigay ko sa kanya allowance. Yeah. Pinaparamdam ko sa kanya kung anong buhay na mayroon siya, kung anong buhay na pakiramdam ng hindi mo na kailangan hanapin yung pera, hindi mo na kailangan hanapin yung bigas kung ano makain, hindi mo na kailangan hanapin kung anong pagkain ngayon, bukas, ganun. So binigay ko na sa kanya para maramdaman naman niya na maramdaman naman niya kung anong dapat niyang kainin, kung ano ganun, kasi may pera na, ano bang masarap ngayon kasi may pera na. 'Di ba? So napaka-powerful ng pera. Kaya sa mga nagsasabi diyan na, "Yep, come in." Sir,